mo akong magbago. At kaibigan, hindi naging madali na nagbago na isang gabi na wala na yung ginagawa ko. Pinroseso po ako ng Panginoon. At kaibigan, ito po ngayon, pinupuri ko ang Diyos. Ako po ay malaya na. At sa katunayan, kung ako po nagtatrabaho sa call center, may mga time po na nasa madaling araw, nasa kalsada po ako. One time, kaibigan, one time, may lumapit sa akin ng bugaw. Nasabi ng bugaw, boss, hindi ko na po sasabihin yung lugar. Yung mga taga-Rosario, alam natin ang mga pwestuhan. Pero alam nyo, kaibigan, sabi ko doon sa bugaw, Mami, Christian na po ako, hindi na po ako nagkaganyan. Sabi nung I'm sorry. So, pero I want to submit to you, mahal ko kaibigan. Kung ako ay nasa kasalanan pa, kapatulang ko yun. Pero, kung gusto mo talaga makalaya sa kasalanan, mag-present yung Panginoon ng iyong pamilya, amen, kaibigan, you need God. Kailangan mo ang Panginoon. Hindi mo kaya magawin sarili mo. Kahit ayaw na lang sa ligaw, magpustahan po tayo kasi ayaw ko naman magsugalin. Pero kaibigan, hindi kakayanin. Ako ko nagsasabi sa inyo. Si Arvin, walang makakaawat kay Arvin magsugal. Ano na bakit? Pero ko na to. Baka wala ka ng pera, naikip ka lang. Kaya ko inaawat magsugal. Meron po mamin salita noon. Pero pinupuri ko ang Diyos ngayon, kaibigan, imbis na baraha ang aking binabalasa. Ngayon po ay mga invitation na po pinamimigay. Pinupuri ko ang Diyos sa aking buhay. Ikaw yan, kaibigan. Anak po, pagbabago ng buhay. Gusto mo nang magbago, ang hirap. Gusto mo lumaya. Tapos na yun, babalik na naman tayo, kaibigan. You need God. Ngayon po, oras na ito, kailangan po ang Panginoon. Kaya nga po kami naparito. Kasi alam namin yung mga katulad namin na nangangailangan ng pagkilos sa Diyos. At kaibigan, in addition to that, ay ma'am. Kapatiran. At in addition to that, kaibigan, nagkaroon ako this year lang, nagkaroon ako ng bato. Hindi po siya boom. Dito kayo na-uwi? Dito kayo? Dito kayo na-uwi? I pray to God. Sabi ng doktor ay, prepare ka initially 10,000. Pero kaibigan, nadalawin ako ng English ko kung bahagi. Kaibigan, August 22, 2021, lumabas ito. Ngayon pinagaling ako ng Panginoon. Kaibigan, ano man ang ano ko, magbabago ng buhay, kagalingan, kaayusan ng pamilya, pero higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Na tayo, kung tayo mamamatay, mawawala sa yung fear of death na nakakatakot mamatay kasi alam natin kung yan tayo. Pero if you will open your heart, bubuksan mo ang puso sa Panginoon, yung oras na ito, you will make heaven your home. Magkakaroon ka ng assurance na, pagpabaksin ako, tamaan ako ng COVID, mamatay pa rin. Walang problema, ako'y nasa Panginoon. Kaya kaibigan, buksan mo lang yung puso. Jesus is all you need. Kaibigan, yung oras nito. Binibigay ko po pagkakataon sa ating mga magbago. At kaibigan, hindi naging madali na nagbago na isang gabi na wala na yung ginagawa. Pinroseso po ako ng Panginoon. At kaibigan, ito po ngayon, pinupuri ko ang Diyos. Ako po ay malaya na. At sa katunayan, kung ako po nagtatrabaho sa call center, may mga time po na nasa madaling araw, nasa kalsada po ako. One time, kaibigan, one time, may lumapit sa akin ng bugaw. Nasabi ng bugaw, boss, hindi ko na po sasabihin ng lugar. Yung mga taga-Rosario, alam natin ang mga pwestuhan. Pero alam nyo, kaibigan, sabi ko doon sa bugaw, Mami, Christian na po ako, hindi na po ako nagkaganyan. Sabi nung I'm sorry. So, pero I want to submit to you, mahal kong kaibigan. Kung ako ay nasa kasalanan pa, papatulang ko yun. Pero kung gusto mo talaga makalaya sa kasalanan, mag-present yung Panginoon ng iyong pamilya, amen, kaibigan, you need God. Kailangan mo ang Panginoon. Hindi mo kaya magawin sarili mo. Ayaw na lang sa ligaw, magpustahan po tayo kasi ayaw ko naman magsugalin. Pero kaibigan, hindi kakayanin. Ayaw ko nagsasabi sa inyo. Si Arvin, walang makakaawat kay Arvin magsugal. Ano na bakit? Pero ko na to. Baka wala ka ng pera, naikip ka lang. Kaya ko inaawat magsugal. Meron po mamin salita noon. Pero pinupuri ko ang Diyos ngayon, kaibigan, imbis na baraha ang aking
ay mga invitation na po pinibigay. Pinutari mo ang Diyos sa aking buhay. Ito lang, kaibigan. Hanap po pagbabago ng buhay. Gusto mo nang magbago, ang hirap. Gusto mo lumaya. Tapos ngayon, babalik ka naman tayo, kaibigan. You need God. Ngayon po oras sa ito, kailangan po ang Panginoon. Kaya nga po kami naparito. Kasi alam namin yung mga katulad namin na nangangailangan ng pagkilos sa Diyos. At kaibigan, in addition to that, ay mami. Kapatiran. At in addition to that, kaibigan, nagkaroon ako this year lang, nagkaroon ako ng bato. Hindi po siya boom. Dito kayo na uwi, dito kayo? Ha? Dito kayo na uwi. Ay, pray, bukas, sabi ng doktor ay, prepare ka initially 10,000. Pero kaibigan, nalalaman mo sa akin, kaibigan, August 22, 2021, lumabas pinagaling ako ng Panginoon. Kaibigan, ano man ang ano ko, pagbabago ng buhay, kagalingan, kaayusan ng pamilya, pero hindi sa lahat, buhay na walang hanggan. Na tayo, kung tayo mamamatay, mawawala sa iyong fear of death, na nakakatakot mamatay kasi alam natin kung yan tayo. Pero if you will open your heart, bubuksan mo ang iyong puso sa Panginoon, ngayong oras ito, you will make heaven your home. Magkakaroon ka ng assurance na, magpabaksin ako, tamaan ako ng COVID, mamatay pa rin. Walang problema ako nasa Panginoon. Kaya kaibigan, buksan mo lang yung puso, Jesus is all you need. Kaibigan mo yung oras ito. Binibigay ko po ang pagkakataon sa ating Para po na may lakas ng loob na susukan mo ang ating pong Panginoon sa inyong pong buhay. Hindi ko man alam ang iyong buhay. Ngunit mga kaibigan, kaya kang abutin ng ating pong Panginoon. Kaya kanyang bigyan ng comfort sa iyong mga problema. At ang amang po po sa susukan mo ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Dahil may mga plano po siya sa iyo. Tingnan po natin ang salita po ng ating pong Panginoon. Sa oras na ito mga kaibigan, before I start to share the word of God, first of all, I want to share my testimony sa iyong mga ginawa sa aking pagmamahal. Mga kaibigan, nung wala po pagkakilala sa Panginoon, hindi ko katulad yung mga una ng pagbabago. Ako puno rin sa mga katangan ng pagkakilala sa pagkakilala na namulat sa isang wasak na pamilya. Namulat ako sa pag-aaruga ng aking lolo't lola dahil nabalakos trabaho ng aking ina. At dahil po sa ulangan ng pag-aaruga, hinanap ko po yung pagmamahal at atensyon sa may barkada. At doon po sa may barkada, doon po at tulad ng iba't ibang klase ng bisyo. Alak, sigarilyo, at hindi lang po yun mga kaibigan. At the same time po, nagdodroga po ako. Yung po ang buhay ko noon bilang isang kabataan at hindi pa po na-kontento. Sumali pa po ako sa mas malaking grupo na ang tawagin na fraternity. Sa edad po na 18 years old, yan po sa may K3 sa may Bakaw. Hindi ko na makakalimutan. Ako po ay naulong. Yung po ang buhay ko noon bilang isang kabataan, pisyo dito, pisyo doon. Pasagulo dito, pasagulo doon. Walang patutungan po ang aking buhay. At dumating po sa punto mga kaibigan na dahil po sa bigat ng mga problema, mga pagsubok na ay pinagdadaanan. Gusto ko na po magpakamatay. Gusto ko na po magsisay. Ngunit salamat po sa ating pong Panginoon. Katulad po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa katulad nito. May nagbahagi po ng salita ng Diyos sa aming paaralan. At doon ko po nailala ang Panginoon. Kung nailala ko po sa mga kaibigan, yung nailala po noon na pagsisisay, pagpapakamatay ay natigilan po. Pagkos po ako pinagkaroon ng lakas ng Lord para harapin ang bukas. At hindi lang po, lakas ng Lord ang ibigay po sa akin ng ating pong Panginoon. Binigyan niya rin po ako ng pagkakataon na magbago. Ngayon po mga kaibigan, taas ko pong sinasabi sa inyo na pinalaya po ng Panginoon sa mga bisyo. Di na po ako naninigarino, di na po ako umiinom ng alak, di na po ako nagpapariwana. At salamat po sa ating pong Panginoon. Nagkaroon po ng direksyon ng aking buhay. Nakapagtapos po ng kolehiyo sa isang sigat na paaralan. At ngayon po ay may maayos na po ng trabaho. Dahil po sa bilaya po ng ating pong Panginoon. Kaya ikaw lang kaibigan, hindi ko alam kung anong pagsubok at pinagdadaanan mo ngayon, kung anong problema ang meron ka. Ngunit ngayon kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, ito na ang oras para malaman mo na ikaw ay mahal ng Diyos at siya'y naaabot sa iyo na handa ka niyang tulungan. Nais ko pong magbasa ng isang talata sa
Bible, sa Matthew 11:28, ganito po ang pagkasabi in English version, sabi po dito, "Come to me all of you, are tired and weary and heavily laden, and I will give you rest." Sa Tagalog po mga kaibigan, sabi po doon sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28, sabi po doon, "Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat sa mga nagkakagal, at nabibigat ang lugar sa inyong mga pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan." Sinabi po ng ating pong Panginoon, magsiparito po tayo lahat. Lahat po, hindi po sinabi yung mayaman lang, hindi po sinabi yung mahirap lang, hindi po sinabi kami lang, hindi po sinabi yung mga cycle driver lang, hindi po sinabi yung mga nasa gobyerno lang. Sinabi po ng ating pong Panginoon na magsiparito po tayong lahat. Lahat po, pagkakabit po ng ating pong Panginoon na lahat po tayo ay maaaranas sa mga pagsubok, sa mga problema sa ating buhay. At kapag dumating po ang punto na tayo po ay nasa pagsubok, nasa problema, minsan po ay nawawalan po tayo ng pag-asa, nawawalan po tayo ng lakas ng loob, pinanghihinaan po tayo, kaya marami po sa atin, tumataas po ang minsan sa nagpapakamatay dahil po sa mga problema. Ngunit kaibigan, sa kabila ng mga problema yan, kauna na po ang salita po ng ating pong Panginoon, sabi niya, "Magsiparito kayo sa akin, at bibigyan ko po kayo ng kapahingahan." Kaibigan, alam ko may plano ka sa buhay mo, kung bakit ka nagtatrabaho, kung bakit ka nagsisikap, kung bakit ka gumigising ng maaga, gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya, ang iyong mga anak, kaibigan, o kaya naman estudyante ka, gusto mo magkaroon ng bright future, kaya ka nagsisikap, kaibigan. Ngunit dahil kong sabihin sa'yo, na sa kabila ng plano mo, merong mas magandang plano ang ating pong Panginoon. Bakit po mas maganda po ang plano ng ating pong Panginoon? Pagkat batid po natin lahat, na lahat po tayo ay babawian ng buhay. Hindi po natin alam kung kailan, kung mamaya, bukas o sa susunod. Hindi po nananakot, lahat po tayo ay babawian ng buhay. At kapag dumating po ang punto na tayo po ay babawian na ng buhay, doon na po magtatapos ang ating pong mga plano. Ngunit salamat po sa ating pong Panginoon. Meron po siyang mas kailang plano sa buhay ng bawat isa. Kaibigan, ano po yung plano po ng ating pong Panginoon? Nais ko pong muling magbasa ng isang talata sa Bible sa John 3:16. Ganito po ang pagkasabi, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life." Sabi po sa Tagalog, "At kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Kaibigan, buhay na walang hanggan po ang plano po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaibigan, sabi po sa Bible, dalawa lamang po ang pupuntahan ng tao pag sa buhay na batay. Ang una po ay ang langit para sa mga taong umilala at naglingkod tumanggap sa ating Panginoon, nagsisi sa kanyang mga kasalanan. At ang pangalawa po mga kaibigan, mga kayupo, sabi po sa Bible, ang pangalawa po puntahan ng tao pag sa buhay na batay, pag sa buhay na nagsisi, pag sa buhay na naglingkod, ang pangalawa po puntahan po ng tao yun ay ang impyerno. Kaibigan, ang naano po kaibigan, nung pinapako ang aklat ng mga taga-Roma, kaibigan, sabi po doon na walang matuwid, walang isa, at ay nagkasala sa paningin ng Diyos. Kaibigan, sabi po rin doon na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan po sinasabing kabayaran sa kasalanan ay ang kamatayan po sa impyerno. Kaibigan, kung lahat po tayo ay nagkasala, kaibigan, kung lahat po pala tayo ay nagkaroon ng pagkukulang sa ating Panginoon, yung simpleng pagmumura, pagsisinungaling na ating nagawa sa harap ng ating Panginoon, yan po ay kasalanan. Kung lahat po tayo ay nagkasala, sa madaling salita, lahat po tayo ay dapat mapunta at mapahamak sa impyerno. Ngunit salamat po sa pag-ibig po ng ating pong Panginoon
Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Wala pong iba, kundi ang ating pong Panginoon. Kaibigan ng Panginoong Jesus, kaibigan. 2,000 taon na po ang nakaraan. Sa gitna ng tila isang marahas na digmaan, si Jesus po yung hari. Napuno ng dugo ang kanyang katawan. Puro ng tinig, isinabit sa kanyang ulong nasasaktan. Habang naririnig ang sigaw ng kanyang mga tinulong na kaibigan. Ipako, yun po ang tumunog na gumimbal. Yun po ang tunog na hatol sa hari ng sanlibutan. Ipako, mga kaibigan, ang mga anghel nagkagulo sa senaryong hindi loikal. Ipako, yun po ang litrato ng tunay na pagmamahal. At sa mga oras na yun, kaibigan, sa kanyang balita at ipapapasan, isang krus na mabigat pa sa kanya, habang unti-unti siya nadarapa, 1, 2, 3, 5 ilang beses pa, hindi na malintana. At sa wakas, naroon na sa awis ng Kalbaryo, inilabas ang mga pako, 1, 2, 3, kaibigan, pinahirapan, tinis na yung pagmamaltrato. At sa oras na yun, narinig ng mga nagkaantsaw ang mga sundalo. Sabi niya, kaibigan, tapos na, yun ang sambit niya. At sa pagsambit niya ng tapos na, doon niya simula upang palayain ka sa iyong mga kasalanan. Bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Bigyan ka ng pagkata sa mga pagsubok mong pinagdadaanan. Bigyan ka ng tagumpay at kaliyahan. Kaibigan, sa kadiliman na yung kinasadlaan. Kaibigan, sa oras na ito, kaibigan, kumakatok sa puso mo ang Panginoon. Ang regalo niya, kaibigan, ay buhay na walang hanggan para sa'yo. Kaibigan, ikaw yan. Kahit tanggapin ang regalo ng ating pong Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung ikaw yan, nais yung tanggapin ang regalo ng ating Panginoon, pwede mong pang itaas ang iyong siyang kamay bilang tanda ng pagtanggap mo sa regalo ng ating pong Panginoon. Sino mo dito kung nais tanggapin ang regalo po ng ating pong Panginoon? Pwede po bang itaas ang kanyang kamay? Sino po dito kayo po doon? Nais ko pong tanggapin. God bless po, God bless. Sino po po? Kayo po, nais ko pong tanggapin. God bless po, God bless po. Kayo po yan, ay. God bless. God bless po, nakikita po yan ng Panginoon. Sino pa po? Kung nais tanggapin ang regalo ng ating Panginoon. God bless po. Kaibigan, kung seryoso ka nalalapit sa Panginoon, kaibigan, mas seryoso siya upang tulungan ka. Kaibigan, sa oras nito, sabayan mo itong munting panalangin na ito. Ito po ay panalangin ng pagtanggap sa ating pong Panginoon. Kaibigan, may mga lalapit po sa inyo. Sabayan niyo po ito nang mula sa puso niyo. Sabihin mo ang ganitong kataga, isipin mo na ang Diyos ang kinakausap mo. Simulan na po natin sabihin mo, Panginoong Jesus, na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkasang iniaalok. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Mula ng pagkabata hanggang sa ikatungel. Tinatanggap po kita bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Upang sa muli mong pagbabalik o sa oras man na ako po ay pawian mo ng buhay, ikaw po ay aking makasama dyan sa langit. Ito po ang aking panalangin. Salamat sa aking napakinggan. Sa dakilang pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen po, amen po. Maraming salamat po sa mga seryosong tumanggap po sa ating pong Panginoon, nainig ng kanyang mga salita. Yan po ay nakikita po ng ating pong Panginoon. Naway yan na po ang simula ng iyong pagbabago, kaibigan, ng himala ng Panginoon sa buhay mo. God bless po sa bawat isa. Para sa ilan pa pong mga pabalita, sige po, ako na rin po ang magbabalita. Ang grupong yan na nagbabahagi po ng salita po ng ating pong Panginoon. Kung yan ang tanong mo, sino ba ang grupong yan na nagbabahagi ng salita ng Diyos? Ngunit walang hinihing kapalit. Nais po namin magpakilala sa inyo. Kami po ay mga born-again Christians, mga nangangaral ng salita ng Diyos ng libre at wala pong kapalit. Nangangaral sa mga sakyan, sa mga plaza, kaibigan, sa mga alis, na walang hinihing kung kapalit. Kami po ay mga born-again. Ang pangalan po ng aming community church ay the Father's House Christian Center. Kaibigan, may mga nagtatanong, Brad, gusto ko rin maranasan yung mga naranasan nyo
Gusto ko rin makilala ang Panginoon. Gusto ko rin maalaya sa kasalanan. Pwede ba kami pumunta, sumama sa inyo, dumalo sa gawain ng ating pong Panginoon. Kung yan ang tanong mo, kaibigan, lahat kong sabihin ko yung ngayon, na welcome ka po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Welcome ka po sa kanyang bahay sa bahay. Kaibigan, ang ating pong mantingkit ay matatagpuan po sa salita ng SM Rosario. Pinakikita ko ng Petrol Corporation at SM Rosario doon po sa may Greenfield Building. Doon po sa pangalawang kaso yung niniligan po ng gift sa mga bag na galing sa BTCT. Yung unang kaso po, nakikita niyo po yung Greenfield Building sa second floor sa Flowers House Vision Center. Tapat ng tuloy ng SM. Kaibigan, anong araw ang oras na pwedeng pumunta? Kaibigan, ang ating paggawain ay tuwing Sunday po. Tuwing linggo, meron po tayong gawain ng umaga. 8:30 po yung first service, kung tawagin po yan ay Sunday School Service. At meron po tayong 10 a.m. ng umaga, regular service po yan, 10 a.m. At meron din po tayo sa hapon, 5:30 p.m. At meron din po tayong midweek service, Wednesday po, 5:30 p.m. po. Welcome po kayo sa gawain po ng ating pong Panginoon. Pwede po kayo pumunta. God bless po sa bawat isa. At sa oras po nito, ako na lamang po mananalangin sa bawat isa. Kaibigan, God bless sa iyo. Ako na lamang po mananalangin, huwag ka na pong sumabay. Ako na lamang po. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ulit, Panginoon, maraming pong salamat sa mga kababayan namin ito, sa mga kaibigan namin ito na seryoso tumanggap. Panginoon, sa iyo mga salita, tumanggap sa iyo, Panginoon. God bless sa iyo, kaibigan. Payo ko sa iyo, ibalansin mo yung buhay, maglingkod ka sa Panginoon at upang matuntun mo yung manang ng buhay na inhanda ng Diyos minsan pa sa bawat isa sa atin. Share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan, mga kakilala upang sila man ay maabot din ng salita ng Diyos. Salamat sa iyo at God bless.